Bakit hindi lumalago ang pera mo? Unang dahilan ay dahil sa inflation. Ang inflation, ito yung pagtaas ng bilihin. And ang assumption natin dito, halimbawa, 8% per year ang inflation. Kaya dito, sa 1,000 pesos mo na pera, and after 9 years, kung 8% ang inflation rate, after 9 years, 500 pesos na lang ang value ng iyong 1,000 pesos ngayon. Ibig sabihin, lumiliit yung value ng purchasing power natin. Like, kapag nag-grocery tayo dati, ang dami-dami nating mabibili sa worth 1,000 pesos. Pero sa ngayon, parang 500 pesos na lang yung pera natin. Or, napakakonti lang ng kaya nating bilhin. Pangalawang dahilan, dahil sa tax, ang laki ng tax na binabayaran natin. Like, sa income tax natin, mga around 30% per year ang binabayaran natin. Plus, bukod sa ating income tax, meron tayong binabayaran sa kada purchase natin or kada bili natin na item na 12% VAT. Kaya kung i-check natin, sobrang laki talaga ng tax natin. Kaya i-budget din natin yung mga bibilin natin kasi mas marami tayong gastusin, mas malaki din ang binabayaran nating VAT. At pangatlong dahilan kaya hirap tayo makabuild ng wealth ay dahil sa time. Kapag tayo ay nagde-delay sa pag-iipon at pag-i-invest, yung tinatawag na procrastination. Sabi nga, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Kaya kung magde-delay tayo na magde-delay, talagang hindi mag-grow yung pera natin. Kasi pag maaga tayo nag-start, kakampi natin ang oras. Dito sa sample natin, makikita natin yung advantage kapag nagsimula kang maagang mag-ipon. And dito si Mr. Save Early, meron ding Mr. Save Later, at si Mr. Catch Up. Si Mr. Save Early maaga nag-ipon at the age of 25 ng 20,000 per year for 6 years. And si Mr. Save Later, nag-delay ng 6 years. At the age of 31 pa siya nag-start. Same yung inipon niya, 20,000 per year din for 6 years. And si Mr. Catch Up, gusto niyang humabol. At the age of 31 din siya nag-start. Pero instead na 20,000 for 6 years, hanggang 30 years siya nag-ipon. At makikita natin dito, pag nag-edad sila na 60, si Mr. Save Early, dahil nag-start siya ng maaga, 5.4 million yung kanyang projected fund. And si Mr. Save Later, dahil nag-delay lang siya ng 6 years, 2.7 million lang ang kanyang fund pag siya ay nag-retire. At si Mr. Catch Up, kahit humabol pa siya at talagang dinagdagan niya yung ipon niya kaysa kay Mr. Save Later, at the age of 60, hindi pa rin siya nakahabol, 5.3 million lang ang kanyang fund. Kaya sabi nga, every year you delay, your savings cost you millions over long term. Simulan agad natin ang pag-iipon para mas mabilis mag-grow ang ating pera. At kung naghahanap ka kung saan ka ba pwede magsimula mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na sinimulan ko rin noong 2012 kasi dito tatlo na yung meron tayo. Sa Kaiser, meron tayong healthcare, life insurance at investment. Ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Salis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.